Ayan. Did I say it right? Bix, yep. Hi, sir. Bix Almacen. Hello, hello. Nagulat naman ako kung tatanong. Pero Ashley, sa apat na episodes na yan, saan ka pinaka na-challenge at saan ka pinaka parang nag-enjoy or chill lang sa set? Pinaka nag-enjoy po ako sa bahay-bahayan. Kasi parang na-enjoy ko po talaga kay eksena si Miss Claudine. Pinaka na-challenge po ako kay Miss Rufa. Kasi di ba po sa lahat po ng characters na yun, walang pagbabasehan eh. Ako yung magde-decide eh. Kung ano yung gusto kong i-portray na sa character. Pero kay Miss Rufa kasi, mako-compare po, ay parang hindi niya nagaya doon. Parang nawala siya doon sa part na yon. Doon po talaga ako pinaka na-challenge. Pero sa apat na episodes na yan, ano yung ino-recommenda mo kay Andres? Gusto mo ipapanood sa kanya? Bahay-bahayan na lang. Bakit? Wala lang. Hindi. Wala. Yun po kasi yung favorite ko eh, yung bahay-bahayan. Parang gusto ko marinig din yung, like, yung parang opinion niya tungkol, uy, okay ba yung ginawa ko? Gano'n. Yun po. Yes, thank you. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, up next is a TikTok content creator. Let's have Street Scooper. Hello, hello po. Magandang gabi. Hello Ashley, congratulations. Thank you po. Bukod dun sa mga celebrities na nabanggit mo kanina like Miss Rufa May and syempre Miss Claudine Barreto, sinong pagbibigyan ka ng isang araw na malilipat ka at mapupunta ka sa isang celebrity sa Pilipinas, bukod sa kanila, sinong celebrity yon at bakit? Gusto ko po si Barney Fortesa. Oh. Kasi feeling ko marami din akong matututunan sa kanya. And na-amaze din ako sa journey niya kung paano siya nag-start. And ngayon na nakikita ko siya, sobrang mas na-appreciate ko na kung paano siya maging artista. Kasi kahit hindi ko pa siya nakakasama, alam kong sobrang genuine niya. Excited kaming makita kayo in one frame in the future. Manifesting, why not, di ba? Nothing is ever impossible. Kaya naman, let's have another question. This is from a fan. She is Lorraine Joyce Macabalo. Hi, I hope you're watching. So, sabi mo dito, Hi Ate Ash, kung mabibigyan ka ng pahinga, ikaw lang at ang family mo, saan nyo daw gugustuhin pumunta? Siguro out of the country na lang. Kasi Saan? kahit saan. Kung saan. Kahit saan. Kasi, Basta out of the country. Yes, kahit saan. Yeah. Kahit sa Asia or kahit saan. Kasi siguro, ganun, first time namin lalabas out of the country. Like, never namin na-experience na lalabas kami sa family. Kasi di ba, sobrang mahal. Mag-isa ka nga lang, parang uuwi ka ng luhaan eh. So, siguro yun, out of the country, para alam mo, ma-experience namin lahat sama-sama. Feeling ko this year, makakaano kayo, Amen. Amen. Makakalabas kayo ng bansa. Tingnan natin, di ba? Okay, up next, let's have from, is this Abante Liling? Ray Pumaloy. Hi, Sir Ray. Hello po. Ayun. Teka, set up ko muna yung camera ko ha. Sige lang po. Napanood ko kasi yung pelikula mo with Andres at saka yung pelikula mo nung nakaraang Metro Manila Film Festival, yung Manila's Finest. Apo. Naging instant fan mo ako dahil ang husay-husay mo umarte. Salamat po. Sa totoo. Aware ka ba na mahusay kang umarte? Na magaling ka? Hindi po. Parang, kasi po, iniisip, kasi feeling ko lagi, meron akong kailangan laging i-improve. And kapag po may mga heavy scenes na ganun, hindi ako lagi sure kung magagawa ko ba or hindi. Doon po ako lagi kinakabahan. So, kapag nakikita ko pong okay after ng take, parang mas, hindi ko po iniisip na wow, ang galing ko, ganun. Siguro mas nakakahinga lang po ako ng maluwag na yes, nagawa ko yung hinihingi sa akin. Yung preparations mo bago ka gumawa ng mga eksena, kasi parang sabi ko, ang lalim naman ang hugot nitong batang to. Kumbaga, malalim ba talaga pinaghuhugutan mo sa bawat
pelikula or project na ginagawa mo? Usually- Lalo sa mga heavy scenes, mga... Usually po kasi sa ganyan, kapag mga heavy scenes, mas feel ko po na ako po yung character. Kasi minsan po, pag tinatry ko po na gamitin yung ibang experience ko, tapos ilalagay ko dun sa character. Minsan kasi hindi siya malapit magkalayo. Mas nahihirapan po ako dun. So, mas nilalagay ko na lang po yung sarili ko sa nafe-feel ng character. And siguro sa preparation po is learning the script by heart. Kasi kapag nagpapanik po yung utak ko, mas maingay, hindi ko po nagagawa yung dapat ko gawin. And kapag alam ko na yung script, di ako malilito sa lines and for sure may mga bago pong instructions na ibibigay. So, mas magagawa ko po ng maayos. Sige, palakpak ko kay lang. Ayun. Hindi kasi hindi ko alam kung sino ang pinakahuling big star na gumawa ng anthology. Pero alam ko, lahat ng mga gumagawa ng anthology, mga magagaling na artista. Ay, talaga po ba? Yes, Hindi Hilda po ako Coronel, aware. the late Nora Honor, and even Marisa Soriano, hindi ko alam si Vilma Santos, gumawa na rin, and sino pa ba? Judy Ann Santos yata namin yan. Yung ganong level, so ngayong aware ka na, ano yung paano mo alagaan ang karera mo para at least ma-recognize ka bilang susunod na maging gaya nila? Siguro po, siguro mag-stay po kung sino po ako ngayon. And siguro nandun, kasi kapag nag-stay ka kung sino ka ngayon, mas maiisip ko po kasi kailangan ko laging mag-improve. Ayun lang, kailangan ko laging mag-improve and to learn para mas ma-reach mo po kung ano ba po ba yung gusto mo pong ma-reach. Lighter naman tayo ha. Nagkakausap pa ba kayo ni Andres? Nagkaka-text or lumalabas or something? Mga ganon? Minsan lang po, pag halimbawa, ay kailan na kayo start ng Mutyaga? Mga ganun lang po. Mhm. Hindi naman yung parang lalabas or something? Ay, hindi or, po. Hindi po. Hindi pa ba pwede? Hindi, busy din po kasi siya. And kami po, nagkikita po talaga kami like for work po. Mhm. Paano di-describe yung status nyo ngayon ni Andres bilang working tandem? Good friends po. Wow, ikli ah. Ay, hindi, yun lang kasi talaga po. And siguro yung good friends na parang willing po kami suportahan yung isa't isa po. Ayun, thank you! Thank you po. Congratulations! Thank you po. Mahusay ka, girl. Maraming instant fan after watching Manila's Finest. Parang daming ganun, Ash. Ako nang babasa online. Parang pag napanood nila ikaw for the very first time, matik, fan agad sila. And, ewan ko, that's the charisma that you have every single time we see you on screen. Max.